discourse. Mga kababayan, ang gusto talaga nila patahimikin tayo, hindi nila kaya yung ating, dumilim. Hindi nila kaya, okay? Hindi nila kaya ang ating mga, okay, wait a minute. Wala kayo. Okay. Hindi nila kaya yung ating pagtuligsa sa kanila. Diba? Nagre-reklamo sila na may mga post kasi pinupost, in-expose natin yung kanilang luxury, what do you call it? Mga bagay-bagay, luxury items, luxury mga material, like bags, cars, Rolex, and kung ano-ano pa. Kaya ganito. So itong NAW legislation na ito mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ito'y binuksa, inopen nila ito para ipatawag itong mga nagpo-post o mga vloggers sa sinasabi na itong mga buwaka ng itang ito ay mga kawatan. Gagastusin na naman nila ang pera ng bayan imbes na patawag si Lisa Tanas, si Marcos Jr., ang mga PSG kung sino ang gumurgor sa kapwa nila PSG. Imbes na ipatawag o mag-open o magsalang ng resolusyon kung saan napunta ang 5,500 control project. Imbes na mag-open sila ng resolusyon in aid of legislation kung sino ang mga kasabwat ni Rubio, ni Michael Ma, ni Araneta, ni Lisa Tanas dyan sa Bureau of Customs, like Trollbuster, kung sino, okay, kung magkano ang ibinigay ng mga smugglers kay Lisa ibinigay o binibigay every week. Bakit hindi mag-open o buksan ang kinancel nilang hearing na kung saan sangkot ang pamilya ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, si Michael Ma sa smuggling? Bakit yan pinutol yan? Bakit hindi sila mag-open o ituloy ang Pidayalix na sangkot si Bangag Jr. at yung alitagdag driver? And now, kayong mga commenters, tayong mga vloggers, ang gusto nilang ipatawag dyan sa WAD committee na yan. Yung kaputangin ng resolution na yan. Bakit sila nag-open ng resolution? Para i-contempt ang mga vloggers, para makaganti sila, ipakukulong nila. Yan ang katotohanan. So kung hindi pakikilos, yung mga bruskong mga sundan, ang purpose nitong kadyutahan, yung binasa ko kanina, na resolution, ito ay panggigipit. Ikukulong nila yung mga vloggers, ipapatawag nila kayo, even na regular commenter lang. Masahol pa ito sa martial law nung panahon ni Marcos Jr. Kasi itong mga buwaka ng inang mga kongresista na to, dapat nga yan ang gurgurin eh. Dapat yan ang i-abolish lahat. Gagastos na naman ng milyon-milyon. Dapat ang ipatawag, tama ka Miss Alicia, troll farm ni Bangag, unahin nila, tama ka. Ang ipatawag nyo, mga puki ng ina nyo, mga putang talaga mga hinayupak na to, ang troll farm ni Lisa Tanas. Yan. One day, sige, pupost natin yung troll farm ni Lisa Tanas. Alamin natin. Okay? Pupost ko yung pangalan. Tignan natin kung sino-sino yung mga yan. Tanungin natin sila kung magkano ang binabayad sa kanila. Now, eto po, pagpasok ng January, papatawag yung mga vloggers na yan na nagpo-post. Meron ng batas, di ba, na pwedeng kasuhan yung mga gumawa ng fake news. Okay? At sinong pwedeng kasuhan? Ang unang-una yung kasuhan, yung tang-inang Lisa Tanas na yan, yang si Bangag na yan, na tinatakpan niya yung mga black eye niya, yung nangingitim niya, yung puffy face niya, na kunin na niya, malapit na yung kunin ng lupa. Okay? At si Lisa Tanas, yung liog niya, mula from the Cordoroy. Tignan natin to. Pinakita natin dito. Nakakagalit. Kaya sabi ko sa inyo, huwag yun ang patagalin yung mga buwaka ng Ginemes na yan. Like this. Okay? Tignan natin. Ito ang unahin nyo. Ito, yung jutang Ginemes niya nakakatakot ang pagbumuka. Oh. Yan. Yan ang fake news. Yung inayupak na yan, mga kababayan, na pag-alaman ko, bago daw mag-post, ang kanyang mga tauhan ay pinu-forward muna sa kanya. Lisa Tanas, okay na po ba yung editing? Na-plancha na po eh. O, tignan mo, pagdating dito, planchado. Natanggal ang mga liig. Ayan, mayroon pang konti. Pagdating dyan, yung liig niya, inapakan ng pison. Okay, mga may bago si Lisa Tanas. O, diba? Anyway, wala namang kwenta to. Alam niyo naman na, tignan mo. O, tignan mo ha. Yan ang katotohanan. Actually, pangit pa rin yung editing. Tignan mo, tinanggal ang kanyang liog. So, pero ang katotohanan, mga kababayan, yan ang fake news. Yan dapat, ang sabi ko nga, ay ipatawag ng mga walang hiyang ito.
Nakita niyo mga palangga? Kung hindi kayo kikilos, even you guys, commenter lang kayo, nagko-comment kayo, this is not about vloggers lang. Pero more on vloggers talaga pupunteryahin dito. Focus sila. Kasi ipapakontempt nila. Ipakulong nila, gigipitin nila ito. Ito ang ganti nila sa atin. Kung nandyan nga lang ako, patay na rin ako katulad ni Percy Lapid. Tignan mo si Percy Lapid. Unang-unang nagsalita yun sa smuggling ni Marcos Jr. Kaya napatay yun. Ulitin ko, ang 17 na pamilya ni Percy Lapid nandito sa Amerika. Asylum visa yon. Bakit? Takot silang manirahan sa Pilipinas. Kung merong batas sa Pilipinas sa kasulukuyan ni Bangag Jr., kung totoo si Bangag Jr., ay hulihin ang mga pumatay kay Percy Lapid, mga palangga. Kung na-sure niya na ang mga pamilya, no, ang Pilipinas, ang bagong Pilipinas, maayos ngayon, ito kayo, bibigyan namin kayo ng protection and everything. May protection ba ang pamilya ni Percy Lapid sa Pilipinas? Wala, kasi mismo ang gumurgor kay Percy Lapid nasa gobyerno. Kaya nandito sila ngayon sa Amerika. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ayang si Ontiveros, in fairness, siya yung isa sa mga tumulong dyan kay Percy Lapid. Pero ayaw niyang tirahin ang mga Marcos. Kasi nakikinabang siya at ang kanyang kapatid na inappoint ni Bangag. So very selective. Yan ang inyong dapat malaman. Kaya itong resolusyon na ito, mga kababayan, hindi ito basta-basta lang in aid of legislation. Ito ay in aid of suppression. Sabi ko nga kanina, oppression at in aid of what? I-jail kayo. Ipapakulong kayo ng mga baka ng inang ito. Hindi nila ginawa ang resolusyon na ito para solusyonan ang mga malisyoso or whatever. Dahil ang tunay na fake news, sila. Ang tunay na nagpapakalat, nagdi-divide ng bansang Pilipinas ay ang mga baka ng inang gumawa ng resolusyon na yan, yung WAD committee na yan. Kitang-kita nyo kung paano babuyin ni Paduano si Congressman Marcoleta. Kung paano niyang bulihin, di ba? Nakita niya na kung walang camera, baka ginurgur niya si Marcoleta, sinapak niya o tirarakan niya ng tabak or whatsoever. Di ba? Oh. Ayan. Nawala kayo. Okay. So ngayon mga kababayan, hindi pa ba malinaw sa inyong kaisipan? Kaya kayo mga vloggers dyan sa Pilipinas, maghanda-handa kayo. Okay? Kailangan ang laban natin dito ay diretsyo. Ang laban natin sa mga bangag, sa mga buwaka ng inang nasa Congress na ito. Ikukulong kayo. Tandaan ninyo, nakalimutan nyo ba? November 18 of 2023, sinabi ko, di ba? Ang kanilang operation, itutumba tayo. Itutumba si Kibuloy, si Duterte, ang mga kritiko ni Duterte, ang mga vloggers. Kasama ako dun. Di ba? Kinasuhan ako eh. Proxy cases ni Lisa. One, di ba? Bacujo versus Contreras, case dismissed, okay? With prejudice. Dismissed na yon. Pangalawa, yung Quiñones versus Contreras, na kaibigan ni Lisa Tanas, na wala namang pera at talaga namang may scamming history. Imagine nyo, sino nakakilala kay Quiñones? I-google nyo na yung pangalan niya, makikita mo yung record ng scamming niya. Inulat ko lang yun sa inyo. Binasa ko lang yung paper. Ginamit ni Lisa Tanas ang kanyang mga amigo't amiga para mag-file against ng kaso sa akin para bigyan ako ng what? Para mag-drain ako. Lahat yun. Pero nilalabanan ko mga buwaka ng inang ito. Dahil alam ko, mananalo ako, mananalo ang Pilipino. Yan. Saan? Itong dalawang ito, wala namang pera itong mga putang inang ito eh. Kaya nga ng scam, saan kukuha ng pang-abogado sa Pilipinas at pang-abogado sa Amerika? At ang sinabi ko, nasa article na, hindi ako nagulat, nandyan ang PEP, nandyan ang ABS-CBN, at inamin mismo ng taong ito na talagang ginawa niya, tapos nagkaso sila. Ginagawa nila, anong tawag dito? Tinitake advantage, may term doon, inaabuso nila ang legal system, katulad ng pag-aabuso nila sa Pilipinas, pero may kalalagyan ng lahat ng mga yan. Pangatlo, si Robles sa PECSO na sinabi niya, tinitain ko daw ang kanyang reputasyon. Buwaka ng ina, sa LRTA pa lang, di ba? Nasangkot na ang buwaka ng ina sa pagnanakaw ng kaba ng bayan.
Okay? Nagkaroon ng warrant of arrest. Bago pa ako nag-vlog, na-taint na siya ay nasangkot sa pangangawat. At ngayon, may nanalong na loto, 202 million. Hindi maimbis-imbestigahan ng baka ng inang Huadcom ng Senado kung sino itong pinanalo ni Robles at ni Lisa Tanas. Yan ang nagkasusan. Third, si Elizalde ko. Na-taint ko daw ang huwarang imahe ng Congress. Kasama yan sa reklamo. Sinisira ko daw, mga kababayan, ang magandang reputasyon ng Philippine Congress at ang kapal ng mukha ng mga buwakan ng inang ito. Nakita nyo? Ako ang una nilang sinampulan at ito'y gawa lahat ni Lisa Tanas ito. At kayo dyan sa Pilipinas, yun din ang gagawin nila. Again, gusto ko lang po malaman ninyo, 4 cases at dyan sa Pilipinas, may mga kaso din pinahil sa akin, sa Bicol. For sure, si Elizalde ko yan. Okay? Isa pa, yung isa, I think si Conyones, nag-file din yan. Nag-file din siya ng kaso. Yan ay mga proxy cases ng putang inang Marcos Jr. ni Lisa Tanas na kidnapper, pero hindi nila ako makasuhan na sinasabi ko na ikaw, Lisa Marcos, kidnapper ka.